yo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Balls TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan, no? Etong si Senator Bato de la Rosa, mga babayan, nagtatago na nga po ba? Ano sa palagay ninyo, no? Dahil matapos po ang ilang beses po, no, na kanyang pag-absent sa Senate, mga babayan, eto nga si Senate President Tito Soto, tila nagagalit na po, no, dito kay Senator Bato, no? Ipapatanggal na nga po ba niya ito? Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Okay, so ito, pag-usapan natin mga kababayan, Senator Bato de la Rosa. Ayan, no? Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, nagtatago na po ba itong si Senator Bato de la Rosa? Kasi matagal po nating hindi nakikita. Ayan po, Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, no? Tignan natin. Ayan, nagsasayaw-sayaw pa. AI lang po yan, ha? AI lang po yan. Baka maniwala kayo dyan, ha? Ayan, no? Senador Hukom Payaso, mga kababayan. So, yan po, no? Ngayon po, pinaghahanap po itong si Senator Bato de la Rosa dahil hindi nga po umaten, no, sa budget deliberation at especially doon po sa committee na hawak po niya, yung budget po, hindi po siya umaten, mga kababayan. No, si Senator Win Gatchalian na po, dumipensa, no, doon sa mga hawak po niya. Diba? Parang nakakahiya naman po ata yan. No? Senador ka tapos hindi ka matagpuan para i-depensa ang iyong budget o departamento o yung committee na hawak mo. O yan, itigil na natin yan mga kababayan, yung sayo-sayo ni Senator Bato. Ayan o. Soto, kinastigo si Bato sa hindi pagdepensa sa 2026 budget ng Department of National Defense at PIDEA. Nako, ito importante to, DND. Department of National Defense, mga kababayan. Yan po yung mga lumalaban dito sa China. Actually, lahat po, no, yung na-under po ng DND, I think kasama po dyan ng AFP, Philippine Navy, Philippine Coast Guard, National Defense kasi yan So, hindi po siya umaten, no? Hindi po siya umaten sa Senate budget hearing po, no, ng kanyang mga hawak na departamento, no, mga kababayan, o yung kanyang hawak na mga, ano ba tawag natin dito? Project, di ba? Agency. O, ito po, kinastigo ni Senate President Vicente Soto III, si Senator Bato de la Rosa, dahil sa pagkabigo nitong gampanan ang kanyang responsibilidad na depensahan ng panukalang 2026 budget ng ilang pangunahing security agencies bunsod ng patuloy nitong pagliban sa sesyon ng Senado. Mga babayan, nagtatago na ba itong si Senator Bato de la Rosa? Ano sa palagay ninyo? Kasi dito sa balita po, no, sabi hindi daw po siya nagtatago. Ito. Isa pang medyo nawawala sa isipan ng marami ay itong issue na ito. Eto, hinahanap natin si Senador Bato de la Rosa. Muling iginiit ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa na hindi siya nagtatago. Nasaan na siya? Yung mga ahensya, no, na dapat didepensahan niya yung budget, hindi siya umaten. Grabe naman yan. Sabi po ni Attorney Israelito Torion, sinasadya lang ni De La Rosa na hindi maging available sa mga panahong ito. Nakakalito raw kasi ang mensaheng ipinaparating ng gobyerno kaugnay sa posibleng pag-aresto ng International Criminal Court sa kanya. So, natatakot. In short, natatakot si Senator Bato na baka tuluyan nga po siyang damputin. Ganun lang kasimple yun. Kaya ayaw niyang umattend sa mga Senate budget hearing deliberation, di ba? Sa depensa ng kanyang budget, di ba? So, in short, parang ganun. Nagtatago nga po siya. Ayaw niya lumantad di ba?
Kabilang nito, handa raw si De La Rosa na harapin ng mga otoridad kapag may malinaw ng direktiba ang gobyerno. Matatanda ang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may warrant of arrest na ang ICC laban sa senador. Samantala, hahalili si Senador Sherwin Gatchalian kay De La Rosa bilang sponsor na didepensa sa budget ng Department of National Defense at iba pa. So hindi pa rin sisipot pala, hindi pa magpapakita si Senador De La Rosa. Hindi nagtatago pero hindi na mo na magpapakita. Hindi mo na magpapakita. So, parang ganun din yun. Pag hindi ka nagpakita, mga babayan, ibig sabihin, nagtatago ka. Diba? Ganun lang kasimple yun. Ito. Missing in action pa rin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado matapos ang balitang may arrest warrant na siya mula sa ICC. Hindi naman ito ikinatuwa ni Senate President Tito Soto. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Sino nga naman ang matutuwa sa ganyang ginagawa, mga kababayan? No? Budget deliberation ng mga ahensya na hawak mo, no? Tapos ikaw absent ka. Hindi ka talaga matutuwa dyan. Diba? Parang para sa akin parang sinasabotahe yung budget. O natatakot nga siya, in short, na baka damputin nga po siya. Kasi ganun lang naman yun eh. No, ayaw niya magpakita kasi may takot siya na damputin siya. Diba? Pero sabi nga ni Senate President Tito Soto, hindi naman po siya basta-basta isusurrender at bawal po yan. Diba? Ang problema, yung paglabas po niya ng Senado. Yun ang problema. Nananatiling absent si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Kasunod ng lumitaw ng report ng Ombudsman tungkol sa di umano'y ICC warrant laban sa kanya, hindi pa nakikita sa Senate si de la Rosa kahit sa kanyang opisina. Siya dapat ang dedepensa sa budget ng Department of National Defense pagdating sa plenary debate, kabilang ang sa ibang national agencies, gaya ng PIDEA at Dangerous Drugs Board. Pero humalili sa kanya si Finance Committee Chair Win Gatchalian. Sabi ni Senate President Tito Soto, hindi sila nagkakausap ni De La Rosa. Pwede po yun, SB? Oh, yeah. Malalaki na sila. It's their own lookout. Ano yung absent siya? Yun ang markings nila. Absent yun. From November 10 and November 11. Hindi raw sang-ayon si SP Soto sa absences ni De La Rosa sa gitna ng dapat sanay pag-defend niya sa D&D budget. Ito yun. Kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. Especially vice chairmanship ng budget. National Defense. Napakahalaga eh. Babalikan pa ni Soto ang Senate rules kung may sanctions mang dapat ipataw sa senador, pero base sa kanyang recollection, wala pa raw siyang nakikitang ipinapataw kaugnay ng Senate absences. Una nang binanggit ni De La Rosa na posible siyang humingi ng tulong sa Senado sakaling magka-ICC warrant laban sa kanya. Si De La Rosa ang nooy PNP chief ng ilunsad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kampanya kontra droga. Nasa tahik na ngayon si FPRRD at nahaharap sa crimes against humanity charges. Akala ko ba gusto niya samahan si Digong sa tahig? Ba't natatakot ata? Pero posibleng limitado lang daw ang proteksyon ng Senado kay De La Rosa, lalo na't international tribunal ang maghahain ng warrant, hindi local court. Sa huling monitoring, hindi pa rin kinukumpirma ng ICC kung totoo ba ang warrant of arrest laban sa senador. Diba? So hindi pa sigurado pero nagtatago na. Yun yung sabi nila. Diba? Leader ng Senado, si Senate President Soto, meron pong patutsada kay Senator De La Rosa matapos na lumiban at hindi humadepensahan yung budget ng Department of National Defense para sa 2026. Alin po natin ang detalye ng balitang yan sa pag-uulat ni Bobo J.C. Galvez. May patutsada si Senate President Vicente Soto III kay Senador Ronald Bato de la Rosa matapos itong hindi sumipot sa Senado upang depensahan ang panukalang pondo ng Department of National Defense para sa 2026. Humalili si Senate Committee on Finance Chairman Senator Win Gatchalian sa lahat ng budget sponsorship ni De La Rosa upang depensahan ito sa plenaryo ng Senado. Kabilang sa dapat na dedepensahan ni Senador Bato ay ang panukalang pondo ng Department of National Defense at mga attached agencies nito, Philippine Drug Enforcement Agency, National Intelligence Coordinating Agency at National Security Council. Sa panayam, iginit ni Soto
Nabuhat ng lumiban si De La Rosa sa pagbubukas muli ng sesyon ng Kongreso noong Nobyembre 10 ay hindi ito nagpaalam sa kanya. Hirit pa ni Soto, hindi raw okay na hindi mauupuan ng partikular na ahensyang nakatalaga sa iyo at sana raw ay hindi na lamang kinuha ang chairmanship. Tama. Ipinauubay naman ng liderato ng Senado, Pigat Chalian, bilang chairman ng Finance Committee ang susunod na hakbang. Is that okay na hindi nila na-defend yung agency na dapat i-defend nila? Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling sa makuha mo yung mga chairmanship na yun. Hindi mo naman kung kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. So, I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Sila bahala ko anong gagawin natin. That got in touch with me since the break. Sa pagkakaalam naman ni Soto, walang sanksyon o parusa kung lumiban ng mahaba ang senador. Ngunit kanya raw babalikan ng rules ng Senado. Wala naman. I do not recall anything to that effect. But I will check. I will look at it. Meron ako mga namili sa rules. Kaugnay naman sa mga ulat na may arrest warrant na laban kay De La Rosa, kinumpirma ni Soto na walang hinihinging tulong ang senador. He's not in touch with me from the day that we adjourned before the break. Si De La Rosa ay naharap sa mga kasong may kinalaman sa crimes against humanity dahil sa papel na ginampanan niya noong panahon ng madugong kampanya kontra droga ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bilang dating hepe ng Philippine National Police at itinuturing na pangunahing opisyal ni Duterte, si De La Rosa ang naglabas ng Command Memorandum Circular No. 16/2016 matapos niyang maupo bilang Philippine National Police Chief. Yun na nga, yung sinasabi dito ng ICC, mga babayan. Yung mga naging, tawag natin dito, kumbaga sa accessories. No, sila yung gumawa nung utos. So, yun yung nagiging nakikitang violation. No, kaso parang apprentice, no, ito nga si Senator Bato de la Rosa doon po sa utos ni dating Pangulong Duterte, di ba? So dito kung titingnan natin maigi, guilty, no, kasi siya yung nag-implement ng utos, di ba? So guilty, pero hindi pa natin masasabi, no, kasi syempre may mga hearings pa yan di ba? So kung titingnan lang natin base doon sa sinasabi ng ICC, kapag apprentice, kung magiging guilty po si dating Pangulong Duterte, magiging guilty rin, no, ito nga si Bato de la Rosa, at posible po na madamay din ito nga si Senator Bongo, di ba? Tuloy natin. Ang nasabing memorandum ang naging batay ng Project Double Barrel na siyang nagpasimula ng kampanya laban sa illegal na droga ni Duterte, na kalaunan ay nakilala bilang Oplan Tokhang. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez and this is Bombo. Marami nadali talaga ng mga babayan Nasaan na daw si Bato? Senate Duterte block kay Vice President Sara Duterte. Pero missing in action si Senator Bato at wala rin daw paramdam. Nasa frontline na balitang yan si Mayan Los Baños. Humarap sa plenaryo ng Senado si Vice President Sara Duterte para sa deliberasyon ng pondo ng kanyang opisina sa susunod na taon. Pero wala pang 5 minuto, lumusot na sa plenaryo ng Senado ang pondo ng OVP. Ibinalik nila ang 889 million pesos na panukalang budget, kahit pati napyasan ito ng Kamara at ginawang 733 million pesos. Yan, makakapag-world tour na uli si BP Sara. Sabi nila. Matatanda ang naging tensyonado noon ang Kamara at si VP Sara dahil sa alegasyong maling paggamit ng bise ng kanyang confidential funds. Una nang sinabi ng OVP na wala ng confi funds sa kanilang 2026 budget. Matapos naman ang deliberasyon ng OVP budget sa plenaryo, nagkita-kita sa Senado sila VP Sara at ilan pa sa kanyang mga kaalyadong sila Senators Robin Padilla, Bongo at Amy Marcos. Ginawa pa nila ang Duterte fist post, pero kapansin-pansin na wala si Senador Bato de la Rosa. Ang bise, hindi na tumanggap ng tanong sa media. What do you make of Zaldico's statements in the president? Wala na akong ma'am, questions. Thank you. Next year na. Thank you. Sa maikling press con... Next year na daw. Ano ibig sabihin nun? Next year na siya magpapakita uli. Siyempre, December na, Christmas break na si Sara Duterte.
nagpasalamat ang bise sa Senado sa pagpasa ng OVP budget. Grabe, ang bilis Ayon naman kay Finance Committee Chairman Win Gatchalian, ngayon ang huling araw ng budget deliberations dito sa Senado. Nakatakda sana si Senator Bato de la Rosa na mag-defend ng budget ng Department of National Defense. Pero absent pa rin siya hanggang ngayon. Samantala, planong isa lang sa period of amendments ang pambansang budget sa susunod na linggo. Hindi pa pumapasok si Senator Bato de la Rosa simula nang mag-resume ang sesyon. Kay yung kay Senator Bato lang, nagpaalam po ba siya na absent siya even budget daily? Hindi, he has not gotten in touch with me since the break. What do you make of it, SP, na hindi siya nagpaalam? Pwede po yun, SP? Oh yeah, malalaki na sila. It's their own lookout. Ayon pa kay Senate President Soto, hindi magandang absent ang senador na magdedepensa ng budget ng isang ahensya. Tama yun. Hindi okay yun. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship niya. Sa ngayon, wala raw nakikitang parusa si Soto sa mga nag-a-absent na senador. Hindi rin daw nanghingi ng tulong si Bato kay Senate President Soto tungkol sa umuugong na arrest warrant ng International Criminal Court laban sa kanya, kaugnay ng drug war. Nagbabalita mula sa front. Diba? Yan yung problema, mga kababayan. So, hindi natin maanuhan kung nasaan si Senator Bato de la Rosa. Diba? Nagtatago na ba si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan? Ha? Nagtatago na nga po ba? Ayan. Hindi po siya nagtatago, no? Dito sa AI na to. Ayan, nagsasayaw-sayaw pa nga. Ayan. Okay, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. So, shoutout sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Kita-its po tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace. I'm out.